Mula sa 10 finalists, 3 good deeds ang nangibabaw base sa mga boto ng ating viewers at followers. Ngayong araw, alamin natin ang top good scoops of the year at ang itinanghal na good scoop of 2013. Narito ang report. Sa pagsisimula ng buwan ng Disyembre, inanunsyo namin ang 10 finalists para sa parangal na Good Scoop of 2013. Kuha ito ng mga mabuting gawain, paghahandog sa kapwa o pagpapakita ng malasakit. Ipinost namin ang mga ito sa News2Go official Facebook page. Bumoto ang aming mga followers sa pamamagitan ng pag-like sa finalist na tingin nila ay pinakakarapat-dapat na tanghaling Good Scoop of the Year. Pagkatapos ng mahigit 3 linggong botohan na nagtapos ng Biyernes, narito ang mga nangibabaw na good deeds. Nasa ikatlong pwesto na may mahigit 1,100 likes ang good scoop ni U-Scooper Mario Jose mula sa Laguna. Kuha ito ng lalaking nagpakain ng isang pulubi at ibinigay pa ang suot niyang salawal. Pumapangalawa naman ang good scoop ni U-Scooper Francis Cantero mula sa Negros Occidental tungkol sa hindi nagpakilalang dayuhang nagpakain sa mga street children sa isang fast food chain. Nakakuha ito ng mahigit 9,000 likes. At ang nagwaging good scoop of 2013 na nakakuha ng mahigit 10,900 likes ay ang good scoop ni U-Scooper Danilo Deo Trinidad. Kuha ito ng batang pulubi na sa kabila ng pagiging kapos sa buhay, gumawa ng paraan para makatulong sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Ayon kay U-Scooper Danilo, ibinigay ng 9 na taong gulang na si LJ ang kanyang mga napalimos bilang donasyon sa mga nasalanta ng bagyo. Naway dumami pa ang mga katulad ni LJ na laging handang tumulong sa abot ng kanilang makakaya. Ipagpatuloy niyo rin ang pagpapadala ng kwento ng mga nasaksihan ninyong good deeds bilang patunay na hindi mahalaga kung malaki o maliit ang naitulong, malayo ang mararating nito basta taos sa puso. At ngayon nga po ay makakausap natin ang ating Good Scoop of 2013 winner, si U-Scooper Danilo Deo Trinidad. Magandang umaga at congratulations, Danilo. Maraming salamat po, Ma'am Cara. At kasama ko rin si Howie dito. Ay, opo. Si Sir Howie, good morning po. Hi, congrats, Danilo. Okay. Salamat po ng marami. Danilo, ikwento mo nga sa amin kung paano mo nakunan ng litrato itong si LJ na nagdo-donate para sa biktima ng bagyong Yolanda. Ano ba yung sitwasyon ng mga oras na iyon? Ito po kasi yung panahon na nagsisimula ang Tulong Kabataan at ang parokya ng San Juan Bautista dito sa amin, sa Daet. Nagsisimula po na mangolekta ng mga donasyon para sa mga nasalanta ng bagyong si Yolanda. Nakita ko po yung bata na medyo marusing siya. Tapos 2 beses pong naghulog ng, hindi ko alam, doon sa box na nandun sa tapat nung aming center, ng Knights of Columbus Hall. And akala ko po, manlilimos yung bata, hihingi ng limos. And napansin ko na parang ikatlong balik niya, nakunan po siya ng picture. And doon ko po nalaman at tinanong ko siya, sabi niya sa akin, yun daw po yung bentahan niya ng candy and nahingin niya ng konting limos. Parang naibihulog po niya doon 4 pesos doon sa aming donation box. Pero itong si LJ, ito yung bata na kinunan mo ng litrato, alam mo na from the very start na siya ay isang palaboy or pulubi? Hindi po. Ano nga lang po ewan ko, basta nakita na lang po na, hindi ko rin po alam na siya ay nandun sa patio ng simbahan. Parang bigla lang po yung, parang naisip ko, bakit may batang ganito na naghuhulog? Walang kasama. Yun, naka-t-shirt ng pink. Medyo madusing siya. So, ganun po. Nalaman ko na lang po na siya nagtitinda ng candy at saka humihingi ng limos doon sa patio ng simbahan namin nung makausap po siya after na makunan ko siya ng picture. Alam mo, Danilo, itong litratong ito, para sa akin, no, simbolo to ng hindi lang ng cooperation o yung sentiment dyan sa bayan ninyo, pero yung global spirit ng tulungan dito sa mga biktima ng bagyong Yolanda.
Ano yung naging impact sa'yo nitong litratong ito? Iba po eh. Actually po hanggang sa ngayon halos kami rito sa Daet, Camarines Norte na touch dito sa ginawa ng bata. At napakarami na po ang nagbibigay sa kanya ng tulong. Nagkaroon na rin po ng tulong yung ibang mga taga rito sa amin na bigyan siya ng sapatos, ng gamit sa eskwela, kontribusyon sa eskwela, at hanggang mamayang gabi po yung kanilang Noche Buena, yung medianoche ng kanyang pamilya, may ako na dahil sa nakita nilang kagandahang loob ng batang ito. So kumbaga, sige po, Danilo. At balik po siya ang kanya pong bahay ay nasa gilid ng tulay ng Daet. Halos malapit po sa ilog. At nang pagtatanong ko po, siya pala, may 3 kapatid na iniwan ng kanyang nanay sa kanyang tita. Yung tita po niya, yung kanyang tiyahin, ay meron namang 7 anak. At buntis pa ngayon, napawang yung mga anak ng kanyang tiyahin, ay pawang mga yung nagbebenta ng kandila, nanlilimos dito sa sentro ng Daet, mga street children at kasama sa 4-piece ng gobyerno. So, yun po, yung kahabag-habag na kalagayan nila, nakita ko pa po yung kagandahang loob ng bata. Actually po, hindi naman po sa pamilya niya ito natutunan yung pagdodonate. Natutunan po niya ito sa kanyang teacher. Na ang sabi po ng kanyang teacher, nung panahon ng nagkaroon ng bagyong si Yolanda, sabi daw po sa kanya, ng kanyang teacher ay, mas mabuti pa kayo kahit kayo'y mahihirap, kayo nasa squatter area, nasa gilid ng tulay, pag uwi nyo ng bahay, may bubong pa yung inyong tahanan. Samantala sa ibang lugar, wala na, doon sa mga apektado ng Yolanda, wala na mga bubong at wala ng bahay. Kaya kung meron kayong pera, kung kaya nyo mag-donate, magbigay kayo. Kaya yun daw po ang naisip ng bata. Napaka-inspiring. Oo. Maraming salamat at congratulations sa ating Good Scoop of 2013 winner, News Scooper Danilo Deo Trinidad. Abangan niyo po at personal naming ihahatid ng News to Go team ang inyong Good Scoop of 2013 plaque dyan po mismo sa Daet. Maraming salamat. Happy New Year. Maraming salamat po. Congratulations, Danilo. At LJ,